Hello guys, may ikwento lang po ako sa inyo. Galing po akong palengke, vendor po ang aking trabaho guys. Kasi kailangan kong kumita ng doble-doble dahil may dialysis akong anak. Kaninang umaga guys, mga bandang alas 3 ng madaling araw Pilipina time, nagpunta akong palengke para magtinda ako. Kasi nagtitinda ako ng damit doon. Hindi ko akalain na may umatake sa akin doon na Dracula, tambuhalang babae. Hindi ko naman nakilala siya na kapatid pala siya sa kasama namin sa dialysis center na yung kapatid siya ng pasyenteng na dialysis kasama ng aking anak. Yung kasing nagda-dialysis may utang sa akin nung Sabado, December yata yun. Basta nung Sabado. Ang sabi niya sa akin sa linggo na lang bayaran. Nung linggo ng hapon, tinitext ko siya, sabi ko punta akong palengke para kasi hindi ko naman alam ang bahay nun. Sa palengke lang kami nakikita. Sabi ko, kailangan ko kinabukasan Lunes ang aking ang pera dahil pamasahe nga papuntang dialysis center. So wala siya, tinitext ko siya, ayaw niyang reply. So pinuntahan ko siya Lunes ng madaling araw, alas 3 para pag halimbawa makabayad siya sa kunting utang niya sa akin sa damit, ay may ipamasahe ako papuntang dialysis. Nagalit siya dahil ang aga-aga daw. Sabi ko, tinitext kita kahapon, hindi ka sumasagot. Tapos ngayon, kailangan ko pera, yung pera, ayaw mo naman akong bayaran. Sabi mo, marami kang pera, kunti lang ang halaga ng damit na yun na kinuha mo. Tapos ayaw mo pang bayaran. Sabi niya, ibabalik niya raw. Paano ko kung tanggapin yan? Sinuot niya na. At isa pa, may sakit na rin. May hipa kasi yun, yung kumuha ng Tapos, hindi ko na tanggapin yan. Nakarating na kako ko sa dialysis nung araw ng Lunes. Naglakad na lang kako ko kahit na medyo malayo-layo. Sabi ko, wag mo nang bayaran yun. Pamasko ko na lang yun sa'yo. Sabi ko ganun. Ay hindi ko akalain kanina guys na wala akong planong, wala sa isip ko na may umatake sa akin doon. Nagsumbong pala sa kapatid niyang babae na dambuhala, malaki ang katawan. Tapos hindi ko kilala yung kapatid niya, kami lang ang nagkakakilala yung umutang ng damit sa akin. Pero yung ate niya na yan na umatake sa akin kanina, hindi ko talaga kilala. Lumapit siya sa akin, tapos anong sabi mo sa ate ko? Sabi niya ganon. Ate niya kasi yung dialysis patient. Anong sinabi mo sa ate ko? Sabi niya, bakit pinahiya mo yung ate ko? Sabi niya, ano pinahiya? Sabi ko, bakit hindi mo pa ba tanggap na dialysis patient yung kapatid mo? Sabi ko, pero hindi ko talaga kilala. Ang nasa isip ko, wala naman akong ibang atraso. Siguro kapatid ito yung umutang sa akin ng damit. Siguro kapatid. Tapos nagsumbong. Ayun lang, sabi ko, huwag mo nang bayaran, huwag mo nang tama na, tumigil na kayo, hindi yun ang pinunta ko rito, kundi maghanap buhay ako, magtitinda ako. Guys, hindi niya natanggap na pinahiya ko raw talaga sa yung kapatid niya. Sinampal niya ako guys sinampal niya ako ng pera. Yung hikaw ko dito nawala, hindi ko malaman kung saan napunta. Ayun, alas 3 madaling araw, Philippine time. So, ganun. Pagsampal niya sa akin, natumba ako. Nung natumba ako, nahawakan ko yung dito niya, nadibdiban ko siya. Siguro nasira yung yung damit niya. Pero ito, guys, yung ginawa niya sa akin yun. Na-squeeze niya to. Yung siguro inano niya to Kasi nahawakan kong ganun. Yung damit niya, siguro na kwan niya to. Nalubag ba kung sa Bisaya. Tapos yun, napahiga ako. Tapos nung nakahiga ako sa sa kalsada, tinadyakan niya pa yung dibdib ko. Ito pag pag naghinga ako, masakit, parang may tinik na yung bumaluktot siguro yung yung ribs ko, yung buto-buto. Tapos guys, napahiga na ako sa kwan, na tadyakan niya na ako.
nahirapan ako maghinga. Ako, binangon ako ng mga tao doon. Tapos, nung binangon ako ng mga tao, nakalakad naman ako. Pumunta kong, dinala ko yung kariton ko na may paninda. Dinala ko sa presinto. Nandun ako. Ang kasawing palad naman, na malas naman ako dahil walang kapulisan. Walang kapulisan at nakabakasyon daw. May isa doon na, na tao, pero may isang pulis doon, pero hindi na maiwanan yung presinto at wala siyang relievo. So, yun. Hindi, antay na lang ako doon. Binigyan ako ng tubig ng pulis at umiiyak ako. Hindi ko matanggap na ganun mangyari sa akin. Uminom ako ng tubig, iyak ako ng iyak. Matagal siguro akong nagtambay sa presinto, alas 3:30, tas hanggang alas 5, wala pa rin mga pulis. Nagpunta na lang akong barangay. Pagdating ko rin ng barangay, wala rin tao. Sarado rin ang barangay. So, bumalik akong police station. Tas, may nakausap ako doon magpa-medical. Punta raw muna ako sa hospital. Magpa-medical, medical ligo. Ayun, basta nagpa-medical ako doon. Ay sinabi ko sa mga nurses doon na masakit ang dibdib ko, ganito nangyari sa akin, kinuwento ko hanggang sa ako yung in-x-ray. Pag x-ray, paglabas ng x-ray alas 10 na ng umaga, balik ako sa presinto. Tapos yun, na pagbalik ng presinto, sinamahan ako ng pulis papuntang barangay. Nanap namin yung bahay noon, pero hindi namin nakita. Nagtanong-tanong lang kami. Mayroong nagsabi na dito, tapos may nagsabi na namang wala. Tapos yun, natsambahan din dahil sabi ng pulis, pag hindi mo ito hiharap, wawarrant arrest ka, makukulong ka. Sabi ko noon. Tapos isa pa akong PWD, guys. PWD pa ako, hindi pa kasi ako senior dahil 4 na taon pa bago ako mag-senior, kaya nag-PWD ako dahil may sakit din naman ako. Tapos ngayon, doon na kami sa barangay kanina. Ako daw ang nag-unang daldal. Paano? Ako nag-unang daldal. Kararating ko lang, hindi pa nga ako nakapag-display. Tapos ako pa ang sasabihin mong nagdaldal. Halimbawa, ako man nagsabi ng una ng daldal, pero sinampal niya ako ng pera dito. Mukhang pera daw ako. Sabi ko, hindi ako mukhang pera. Ang sa akin lang, maliit na bagay lang yan. Makakarating yan at makakabalik sa pupuntahan ko. Hindi naman kalayuan yung dialysis center namin. Sabi ko nga sa kanya. Ngayon, kanina, nandun kami sa barangay. Gusto ng chairman, anuhin lang daw kami. Pagbatiin. Tinanong ni chairman kung magkano daw ang kita ko sa palengke. Sabi ko kung sana, mahigit 4,000 ang benta ko ng nakaraang linggo. Ngayon, wala talaga, kahit zero talaga ako ngayon dahil yun nga ang nangyari. Sabi niya, bayaran na lang daw 2,000. 2,000 ang binigay niya. Hindi ako hindi ako tumanggap. Tapos yung bayad ko na lang kanina sa ospital pag pa-x-ray, yun na lang ang binayaran ni chairman. Pero kung tinanggap ko yun, sasabihin nilang, mukhang pera, nagpapabayad lang yan. Mukhang pera talaga, sabi ko. Ang akin naman na yun, sana kako, sa maliit na bagay, sana kung may talaga sila, na may magandang asal ba sila, binayaran na lang nila yon dahil hindi naman umabot ng 1,000 yun. Kaysa ngayon, bayad sila ng 1,000. Basta yun lang, guys, yung aking experience kaninang hanggang ngayon medyo masakit-sakit pa yung itong dibdib ko, pero pupunta nga sana akong City Hall para kay Isko, kaso lang Sabado ngayon walang opisina, so ipalunis ko na lang, total mayroon naman akong medico legal. So yun lang, guys, ang aking share sa inyo ngayon for today's video. So maraming salamat, guys, and God bless everyone. Bye and Happy New Year pala. Bye bye.